bumaba ang makapal na hamog sa barangay Pulasari ng gabing iyon. Nang maamoy ng 3 binatilyong kakatapos lang magronda ang masangsang na amoy ng sunog, sinundan nila ito hanggang sa likuran ng kapilya ng San Isidro. Isa itong madilim na lugar na bihirang puntahan ng kahit sino. Mula sa siwang ng dingding na kahoy, may manipis na usok na gumagapang palabas na tila mga itim na daliri na naghahanap ng biktima. Sabay-sabay na nagsitayuan ang kanilang mga balahibo. May tunog na nagmumula sa loob. Hindi ito tunog ng karaniwang pagluluto. Hindi rin ito ang mga dasal na nakasanayan nilang marinig. Kundi mga ungol na mababa, tulad ng bulong mula sa ilalim ng lupa. Nang subukang sumilip ng isa sa kanila, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng masikip na silid na iyon, may isang dambuhalang kaldero ang kumukulo, at isang bagay na hindi dapat makita ng mata ng tao ang dahan-dahang lumutang sa ibabaw. Magandang araw at kapayapaan nawa ang sumainyo. Maglaan tayo ng sandali upang mag-alay ng panalangin at humingi ng gabay sa may kapal. Naway sa ating panalangin ay maging panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating mga buhay. Dahan-dahang bumaba ang dapit hapon sa barangay Pulasari. Nag-iwan ito ng mapusyaw na kulay kahel sa likod ng mga burol na nakapalibot sa nayon. Ang mamasa-masang hangin ng tag-ulan ay kumakapit sa balat, dala ang amoy ng basang dahon at lupang katatapos lang ulanin. Sa maliit at tahimik na barangay na ito, ang araw ay karaniwang nagtatapos sa simpleng paraan, tunog ng radyo ng mga tatay sa beranda. Ang mga nanay na nagliligpit ng sampay, at mga batang nagtatakbuhan pa uwi bago tuluyang magdilim ang langit. Ngunit, ang katahimikang iyon ay nagsimulang magbago nitong mga nakaraang linggo. Isang pagbabago na walang sinumang residente ang makapagpaliwanag ng maayos. Nagsimula ang lahat nang dumating ang isang grupo ng mga dayuhan mula sa direksyon ng lansangang bayan. Bigla silang sumulpot-lulan ng isang kulay abong van na hindi pa nila nakita noon sa kanilang lugar. Nakita lang ng mga residente na bumukas ang pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay lumabas ang 4 na lalaking may magiliw na mukha at maayos na pananamit. Malumanay magsalita, puno ng galang at pino sa bawat kilos. Nagpakilala sila bilang mga kinatawan ng Kisamahan ng Huling Liwanag, isang organisasyon na diumano ay tumutulong sa mga gawaing pangrelihiyon at sosyal. Ang pangalan ng samahan ay bago sa pandinig ng mga taga-baryo. Ngunit ang paraan ng kanilang pagsasalita ay punong-puno ng katahimikan na para bang sinumang nakikinig ay nakaupo sa tabi ng siga sa isang malamig na gabi, mainit, komportable at nakakapagpanatag. Sinabi nilang nais nilang tumulong na pasiglahin at ayusin ang kapilya ng San Isidro. Ang lumang kapilya na siyang sentro ng buhay sa barangay Pulasari. Ang gusali ay talagang mukhang matanda na. Tuklap na ang pintura sa mga dingding. Madalas tumulo ang bubong kapag malakas ang ulan, at ang bakod na kahoy ay marupok na dahil sa anay at panahon. Mula pa noong kabataan niya, si Mang Rendra, isang matandang iginagalang ng lahat, ang naging tagapag-alaga ng kapilya nang walang hinihinging kapalit. Inalagaan niya ang lugar na iyon tulad ng pag-aalaga niya sa sarili niyang buhay. Tuwing umaga, siya ang pinakaunang dumarating para magwalis ng bakuran, maglinis ng altar, at mag-ayos ng tsinelas ng mga deboto. Kaya nang dumating ang bagong grupong iyon at nag-alok ng tulong, tinanggap ito ng mga residente ng may pasasalamat. Ang hirap ng buhay ay nagpapadali sa sinuman na tumanggap ng tulong. Sinabi nilang matagal nang hindi na-renovate ang kapilya. Ang pagdating ng samahang ito ay tila sagot sa mga panalangin ng marami. Gayunpaman, sa likod ng pasasalamat ng mga tao, may naramdaman si Mang Rendra na hindi niya maipaliwanag. Ang pagdating ng mga taong iyon ay tulad ng hanging umihip ng sobrang bilis, sobrang bigla, at nagdala ng sobrang laking pagbabago. Isang hapon, kakatila lang ng ulan, nakaupo si Mang Rendra sa may pintuan ng kapilya, habang hinihimas ang kanyang tuhod na madalas nang sumakit. Pinagmasdan niya ang mamasa-masang dingding at bumulong sa sarili, ang kapilyang ito ay parang anak ko na. Ang boses niya ay natabunan ng tunog ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Hindi nagtagal, 4 na tao mula sa samahan ng Huling Liwanag ang lumapit sa kanya. Isa sa kanila, isang batang lalaki na nagpakilala bilang Brother Harun, ang tumitig kay Mang Rendra na may ngiting sobrang kalmado. Ngiting hindi nagbabago. Kahit na ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Simula bukas, kami na ang bahala sa pag-aalaga ng kapilya. Magpahinga na lang po kayo, tatay.
Sabi niya sa malambing na boses, ngunit may itinatagong laman na hindi lubos na mahuli ni Mang Rendra. May hadlang. Gusto sanang tumanggi ni Mang Rendra. Ngunit ang lalaki ay nagsalita ng maihalong pagpupugay. Tila ba binibigyan siya ng malaking karangalan sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanyang lumang tungkulin. Ang mga residenteng nakatayo sa paligid ay tumango rin bilang pagsang-ayon. Sabi nila, panahon na para ang bagong henerasyon naman ang kumilos. Mabigat man ang loob, tumango na lang si Mang Rendra. Ngunit nang tumayo siya mula sa pagkakaupo, parang may bahagi ng kanyang sarili ang naiwan sa sahig ng kapilya. Bahaging hindi na niya mababawi. Kinagabihan, nang umambon ulit, ang maliit na apong babae ni Mang Rendra na si Alia ay umupo sa kanyang kandungan habang nakatingin sa kanya gamit ang inosenteng mga mata. Lolo, hindi ka na po magbabantay sa kapilya? Tanong nito. Mahina ang boses, halos pabulong. Umiti ng mapait si Mang Rendra at hinaplos ang buhok ng apo. May mga bago nang nag-aasikaso, apo. Pero di ba bahay din natin yon, lo? Ang simpleng tanong na iyon ay tumusok sa puso ni Mang Rendra nang mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Niyakap na lang niya ang apo nang walang sagot. Samantala, sa dulo ng barangay, napansin din ni Kiko, ang binatang nagde-deliver ng gulay, ang presensya ng bagong grupo. Araw-araw niyang nakikita ang mga kakaibang sasakyan na pumapasok sa bakuran ng kapilya, nagbababa ng mga gamit na balot na balot. Walang nakakaalam kung ano ang laman. Walang nangangahas magtanong. Ayaw sana ni Kiko na makialam sa usapin ng kapilya, pero tuwing naghahatid siya ng order at napapadaan sa gusaling iyon, hindi mapalagay ang loob niya, parang may nakatingin sa kanya mula sa likod ng madilim na bintana. Si Aling Rahayu, ang tindera ng karne sa palengke, ay nakaramdam din ng kakaiba. Dati, tuwing Biyernes ay nagsusupply siya ng karne para sa kapilya. Pero mula nang dumating ang bagong grupo, hindi na sila bumibili. Gayunpaman, ang pagkaing inihahain nila para sa mga tao tuwing Biyernes ng pagpapala ay lalong dumadami at nagiging magarbo. Kung hindi sila bumibili sa akin o sa palengke, saan nila kinukuha iyon, paulit-ulit niyang iniisip. Ngunit tuwing susubukan niyang magtanong sa ibang residente, sinasaway lang siya dahil masama daw mag-isip ng masama sa kapwa. Lumipas ang mga araw at walang tigil sa pagtatrabaho ang samahan ng Huling Liwanag. Piniturahan nila ang kapilya ng bagong kulay, pinalitan ang mga alpombra, at naglagay ng maliwanag na ilaw sa bakuran. Biglang naging magarbo ang kapilya. Parang simbahan sa bayan. Hinangaan ng mga tao ang pagbabago ng may kislap sa mata. Ngunit habang lalong nagliliwanag ang kapilya mula sa labas, lalong dumidilim ang pakiramdam sa dibdib ni Mang Rendra. Napansin niyang laging nakalock ang pinto ng bodega. Nakikita niya ang mga dayuhan na dumarating sa mga oras na alanganin. Nakikita niya ang mga tingin ng mga bagong tagapamahala na minsan ay sobrang talim, sobrang mapanuri, tila naniniguradong walang nakakakita sa kanila ng malapitan. At isang gabi, nang bumaba ang hangin mula sa burol dala ang gumagapang na lamig, tumayo si Mang Rendra sa tapat ng kapilya na ngayon ay iba na ang itsura. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Basta sa unang pagkakataon sa buhay niya, natakot siya sa lugar na dati niyang minamahal. At hindi niya alam na ang lahat ng pagbabagong iyon ay simula pa lang ng kadiliman na babalot sa buong barangay Pulasari. Mula nang kunin ng samahan ng Huling Liwanag ang pamamahala, nagbago ang kapilya ng San Isidro araw-araw. Umagang-umaga pa lang. Kapag mababa pa ang hamog, maririnig na ang tunog ng martilyo, lagari at walis na walang tigil sa paggawa. Madalas huminto ang mga residenteng napapadaan para lang tingnan kung gaano kabilis nagbago ang kapilya. Sa maikling panahon, naging puti at malinis ang mga pader. Ang mga bintana ay pinalitan ng malinaw na salamin na sumasalamin sa liwanag ng umaga, at ang bagong makapal na carpet ay inilatag ng walang gusot. Madalas ding magtakbuhan ang mga batang paslit sa bakuran habang sumisigaw, ang ganda na ng kapilya natin. Lalong lumalapad ang ngiti ng mga tao araw-araw. Pakiramdam nila ay may bagong ipagmamalaki ang kanilang barangay. Ngunit ang pagbabagong iyon ay hindi nagbigay ng katahimikan sa puso ng lahat. Nakatayo si Mang Rendra sa ilalim ng puno ng mangga malapit sa bakod ng kapilya. Pinagmamasdan ang mga trabahador na kumikilos ng sabay-sabay, sobrang dikit, walang biruan. Walang tawanan.
Nagtatrabaho sila na parang mga makinang sinanay ng maraming taon. Paminsan-minsan, isa sa kanila ang mag-aangat ng ulo at titingin sa paligid, sinisiguradong walang nakamasid ng malapitan. Tuwing ang tingin na iyon ay gumagawi sa kanya, nagkukunwaring yumuyuko si Mang Rendra, pero ang kilabot ay gumagapang pa rin sa kanyang bato. Samantala, madalas nang pakiusapan si Kiko na maghatid ng mga dayuhang galing sa labas ng baryo na gustong makita ang bagong kapilya. Karaniwan ay natutuwa siya sa dagdag na kita, pero ngayon ay may kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Ang mga dayuhang iyon ay bumababa at tumititig sa kapilya ng maihalong pagkamangha at pagkabalisa. May ilan na matagal na nakatayo sa harap ng bakod na tila may nararamdamang hindi nila mabigkas. Kapag sinusubukan silang kausapin ni Kiko, maikli lang silang sumagot. Mababa ang boses nila, parang may kung anong dumadagan sa isip nila. Pero lahat sila ay pumapasok pa rin sa kapilya at hindi nagrereklamo. Sa palengke ng bayan, lalong naririnig ni Aling Rahayu ang mga bulong-bulungan. Ang dami ng tao ngayon. Sabi ng isang ginang habang bumibili ng sibuyas. Mas marami pa kaysa tuwing piyesta. Pero nang banggitin ni Aling Rahayu na hindi na bumibili ng karne ang kapilya, biglang tumahimik ang mga tindera. Mabilis nilang iniba ang usapan na parang ayaw nilang pag-usapan pa ito ng malalim. Isang hapon, umuwi si Alia galing sa catechism na malungkot ang mukha. Sinabi niya sa lolo niya na isa sa mga kalaro niya ang nakakita ng kung anong gumagalaw sa likod ng kurtina ng kusina ng kapilya, parang isang malaking anino na naglalakad ng mabagal. Sabi niya sa nanginginig na boses. Pinalakas ni Mang Rendra ang loob ng apo. Pero lalo lang bumigat ang loob niya. Gabing iyon, bumuhos ang malakas na ulan. Humampas ang tubig sa iyerong bubong ng mga bahay sa maindayog na tunog. Nang mag-alas 10 na ng gabi, maliwanag pa rin ang mga ilaw ng kapilya. Para sa mga residente, normal lang iyon. Masipag talaga ang mga bagong tagapamahala, pero para kay Mang Rendra, ang liwanag na tumatagal ng ganoon ay hindi kailanman naging normal. Lumabas siya sa beranda, tumayo sa ilalim ng ambon. Mula sa malayo, nakita niya ang dalawang miyembro ng grupo na may bitbit na malaking itim na supot patungo sa gilid na pinto ng kapilya. Nagmamadali ang kilos nila, pero tahimik pa rin, hindi nag-uusap. Nang lumingon ang isa sa kanila sa direksyon ng kalsada. Mabilis na umatras si Mang Rendra papasok ng bahay. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Kinabukasan ng umaga, malinis na naman ang kapilya. Walang anumang supot, walang bakas ng tubig, walang senyales ng aktibidad kagabi. Nagwawalis ng bakuran ang mga tagapamahala ng may maamong ngiti. Binabati ang mga dumadaan sa nakakapagpanatag na boses. Tila ba hindi nangyari ang gabing iyon? May naramdaman si Mang Rendra na mahirap baliwalain. Ang bawat pagbabagong mukhang maganda sa labas ay nagtatakip lang ng madilim na sapin sa loob. Nagsimula niyang mapagtanto na hindi lang pinaganda ang kapilya. Ang kapilya ay inangkin na. Sa barangay hall, tinitingnan ni Kapitan Santos ang talaan ng mga aktibidad ng kapilya na dumarami. Ang mga residenteng dati bihirang magsimba ay dumarating na ngayon tuwing Biyernes at Linggo. Kahit galing sa ibang baryo. Natutuwa siya, pero sa loob-loob niya ay may pangambang itinatago. Nang tanungin niya ang isa sa mga tagapamahala tungkol sa pinagmumulan ng pondo para sa renovation, ngumiti lang ang lalaki ng kalmado at sumagot, ang biyaya ay dumarating mula sa hindi inaasahang paraan. Matamis pakinggan ang sagot pero hungkag. Nang muling bumaba ang gabi at binalot ng hamog ang barangay Pulasari, tumayo si Mang Rendra sa bintana ng bahay na may pakiramdam na hindi maipaliwanag. Mukha pa ring maganda ang kapilya. Maliwanag. Malinis. Pero para sa kanya, ang liwanag na iyon ay tila kortinang nagtatakip sa kung ano. At sa unang pagkakataon, naitanong niya sa sarili, ano ba talaga ang tumutubo sa likod ng banal na kislap ng kapilyang iyon? Mabilis na bumaba ang gabi kinabukasan. Ang hangin mula sa burol ay may dalang lamig na tumutusok sa buto. Mas maagang tumahimik ang kalsada ng baryo kaysa sa nakasanayan. Tila balikas na naramdaman ng mga tao na mayroong bagay na hindi dapat kasabay sa labas tuwing gabi. Samantala, ang mga ilaw ng kapilya ng San Isidro ay muling nagliwanag ng matindi, hindi kailanman lumabo simula nang dumating ang samahan ng huling liwanag.
Bandang 9:00, nagdaragdag ng kahoy si Mang Rendra sa kalan sa kusina nang bigla siyang makalanghap ng kakaibang amoy. Hindi amoy na niluluto, hindi amoy ng usok ng kahoy. Kakaiba ang aroma, pinaghalong sunog na karne, mainit na bakal, at isang bagay na malansa. Galing sa direksyon ng kapilya ang amoy. Nanigas siya sandali. Kumabog ng malakas ang puso niya. Ang kanyang ilong na sensitibo ay nakilala ang amoy, katulad ito ng amoy na nalanghap niya ilang dekada na ang nakaraan. Noong natagpuan niya ang isang nawawalang bata sa gubat ng bundok. Batang halos hindi nakaligtas. Amoy ng kamatayan at laman. Walang pag-aatubili, kumuha siya ng payong at lumabas ng bahay. Umaambon pa rin, sumasalamin sa mapanglaw na ilaw ng poste. Bawat hakbang palapit sa kapilya ay nagpapalakas sa amoy. Nang makalapit siya sa bakod, ang aroma ay tumusok hanggang sa lalamunan. Gusto niyang masuka. Mula sa likod ng kusina ng kapilya, may manipis na usok na umaalembong. Bahagyang nakabukas ang gilid na pinto, naglalabas ng matalim na puting liwanag na hindi karaniwan doon. Huminto si Mang Rendra. Lalapit pa sana siya, pero natigil ang hakbang niya nang makita niya ang isang tao sa likod ng pinto. Isang lalaki mula sa samahan ng huling liwanag ang nakatayo ng tuwid. Hindi malinaw ang mukha dahil sobrang liwanag sa likuran niya. Parang nagmamatsyag ang lalaki palabas. Sinisiguradong walang lalapit. Matigas ang kilos. Winalis ng mata nito ang buong bakuran na parang hayop na nagbabantay. Mabilis na nagtago si Mang Rendra sa likod ng puno. Pinigil ang hininga. Papalapit ang yabag ng lalaki. Ilang metro na lang ang pagitan. Ngunit bigla, mula sa loob ng kusina, narinig ang tunog ng malaking kaldero na kumalansing ng malakas. Lumingon ang lalaki at bumalik sa loob. Hinayaang dahan-dahang sumara ang pinto. Sapat na ang pagkakataong iyon para dahan-dahang umatras si Mang Rendra at umuwi na ng hihina ang tuhod. Sa ibang lugar, kakatapos lang ihatid ni Kiko ang order na gulay sa bahay ni Aling Mary. Naglakad siya pauwi sa daang malapit sa kapilya. Pagdating sa kurbada, naamoy din niya ang kakaibang baho. Aroy, anong amoy to? Bulong niya habang tinatakpan ng manggas ang ilong. Sumilip siya sa bakuran ng kapilya at nakita ang ilang aninong mabilis na kumikilos dala ang malalaking timba. Nagmamadali ang kilos nila pero tahimik pa rin. Walang usapan. Sinubukang tingnan ni Kiko ng mas malinaw, pero biglang huminto ang isa sa kanila at tumitig ng diretso sa kanya. Nanigas si Kiko. Nagtagpo ang mata niya at nang nilalang. Tingin na madilim, malamig, walang kurap. Saglit niyang naramdaman na parang pinipigilan ang katawan niya ng kung anong hindi nakikita. Tapos, may tumawag na isa pang kasamahan mula sa kusina at ang nilalang na nakatitig sa kanya ay tumalikod ng walang ekspresyon. Umatras si Kiko ng 3 hakbang bago tumakbo pa uwi nang hindi na lumilingon. Kinabukasan, mas maingay ang palengke kaysa dati. Pinag-uusapan ng lahat ang kakaibang amoy kagabi. Sabi ng iba baka sinusunog na basura lang. Sabi ng iba baka patay na hayop. Pero nang marinig ito ni Aling Rahayu, agad siyang napaayos ng tayo. Amoy sunog, amoy malansa, mabilis niyang tanong. Galing sa kapilya? Tumango lang ang mga tao. Pero nang matauhan sila na papunta na sa kapilya ang usapan. Nagmamadali silang naghinaan ng boses o nag-iba ng usapan. May kung ano sa isip ng mga residente na pumipigil sa kanila na manisi. O kahit magtanong ng sobra. Itinuturing ng sagrado ang kapilya. At sinumang kumwestiyon ay itinuturing na kulang sa pananampalataya. Pero hindi malunok ni Aling Rahayu ang hinala. Kung hindi sila bumibili ng karne sa palengke, pero nagluluto ng marami tuwing free meals. Ano ang niluluto nila kagabi? Ang tanong na iyon ay patuloy na umiikot sa isip niya habang nagsasara ng pwesto. Kinagabihan, ipinatawag si Mang Rendra ni Kapitan Santos sa barangay hall. Mukhang pagod ang kapitan. Puno ng kulubot ang mukha. Nagsalita siya sa mahinang boses. Maraming nagrereklamo tungkol sa amoy kagabi, Mang Rendra. Naghintay si Mang Rendra ng karugtong. Pero lahat ng sumbong na yon, sa akin lang nila kayang sabihin. Walang gustong magsalita ng hayagan. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Mang Rendra. Gumanda ang kapilya, dumami ang tao. Pero ewan ko, may aura na hindi maganda. Tumango ng marahan si Mang Rendra.
Nararamdaman ko rin iyon. Huminga ng malalim si Kapitan Santos. Kung mayroon niyang kung ano, kailangan nating mag-ingat. Pinakasensitibong lugar ang kapilya. Konting maling hakbang lang, pwedeng magkawatak-watak ang baryo. Sa labas ng hall, muling umihip ang malamig na hangin ng gabi. Maliwanag ang ilaw ng kapilya mula sa malayo. Pero para kay Mang Rendra, hindi na nakakapagpanatag ang liwanag nito. Ang liwanag na iyon ay tila isa ng babala. Isang linggo matapos ang gabing iyon, lalong naramdaman ang tensyon sa Barangay Pulasari. Kahit walang sinumang nangangahas magsabi nito ng harapan. Gabi-gabi, mas maliwanag ang ilaw ng kapilya ng San Isidro kaysa dati. Sobrang liwanag. Parang may sadyang naninigurado na walang aninong maiiwan. Pero dahil sa sobrang liwanag, lalong naramdaman ang kadiliman na kumakapit sa labas ng pader ng kapilya. Gabing iyon, matapos ang malakas na ulan, muling dumaan si Kiko sa kalsadang malapit sa kapilya. Sinadya niyang dumaan sa ibang ruta, pero ewan ba niya kung bakit dinala pa rin siya ng mga paa niya sa gusaling iyon. Siguro dahil sa kuryosidad, o siguro dahil sa takot na ayaw siyang tantanan hanggat walang sagot. Walang kakaibang amoy, pero ang hangin sa paligid ng kapilya ay mainit, mas mainit kaysa sa hangin sa buong baryo. Mula sa malayo, nakita niya ang tatlong tagapamahala ng samahan ng huling liwanag na nagbubuhat ng malalaking kahon papasok ng kapilya. Mukhang mabigat ang kahon. Bawat hakbang nila ay parang may bitbit na siksik na bagay. Pero binubuhat nila ito ng walang kahirap-hirap kahit hindi naman mukhang malalakas ang katawan nila. Habang pinagmamasdan sila ni Kiko, biglang huminto ang isa sa mga tagapamahala at lumingon. Ang tingin na iyon ay tumusok kay Kiko na parang malamig na patalim. Naramdaman ni Kiko na parang may dumagan sa dibdib niya. Tila inutusan ang baga niya na tumigil sa paghinga, umatras siya ng ilang hakbang, pero nakatitig pa rin ang nilalang ng walang kibo. Matapos ang ilang segundo na parang napakatagal, tinawag ng dalawang kasama ang nilalang mula sa loob ng kapilya. Sa wakas ay naputol ang titigan at nakahinga ng malalim si Kiko na halos makalimutan na niyang huminga. Tumalikod siya at tumakbo nang hindi na lumilingon. Sa bahay niya, isinara ni Aling Rahayu ang pinto ng mahigpit pagkalubog ng araw. Mula nang maamoy ang bahong iyon. Palagi na niyang nararamdaman na may nagmamasid sa kanya mula sa labas ng bintana tuwing gabi. Minsan ay nakakita siya ng matangkad na aninong dumaan sa tapat ng salamin. Pero kapag binubuksan niya ang pinto, wala namang tao, tanging dahon ng saging na marahang gumagalaw. Gabing iyon, habang sinusubukan niyang matulog, narinig niya ang mga yapak sa bubong ng bahay. Hindi yapak ng daga o pusa, mabigat ang hakbang. Ritmo ng taong naglalakad ng dahan-dahan sa kanyang yero. Tinakpan ni Aling Rahayu ang bibig para hindi sumigaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa bahay ng kapitbahay. Baka may nanloloko lang pero walang tao sa labas. Tumagal ang mga hakbang ng ilang minuto bago tuluyang huminto sa tapat mismo ng kinatatayuan niya. Mula sa bubong, narinig ang paghinga. Mahaba, mabigat, parang isang taong humihigop ng hangin gamit ang dibdib na puno ng kung ano bukod sa baga. Napaupo si Aling Rahayu sa sahig habang nakatakip ang tainga. Nagdasal siya ng buong lakas. Hanggang sa tuluyang nawala ang mga hakbang. Sa barangay hall, tinatanggap ni Kapitan Santos ang mga reklamo ng residente na lalong dumarami. Pero lahat ng reklamo ay sinasabi sa mahinang boses. Kalahating takot, kalahating hiya. Takot ang mga taong maparatangang naninira sa kapilya, takot matawag na gumagawa ng kwento. Kap, may narinig akong nagbabasa ng kung ano kagabi, pero hindi dasal ng Diyos, Kapti. Sa bubong ko may naglalakad, Kapti. Ang bintana ko parang kinakatok. Pinakinggan ni Kapitan Santos isa-isa at lalong namutla ang mukha niya. Alam niyang hindi na ito simpleng problema. May nakakita ba sa tao? Tanong niya ng dahan-dahan. Umiling ang lahat dahil wala talagang taong nakita. Tanging boses, anino at kung anong naglalakad na walang hugis sa sumunod na gabi. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, si Ari, ibang tao ito kay Kiko Fejar, o baka ito na si Ari na binanggit sa source text as a distinct character. Isang binata, ay nakaranas din ng kakaiba. Pauwi siya galing sa kabilang bayan at napadaan sa kapilya nang makita niya ang isang bagay sa bakuran, isang lalaki, nakatayo nakatalikod sa kalsada. Nakahukot ang katawan nito na parang may hinahanap sa lupa.
Huminto si Ari. Boss, may nawawala ka? Hindi lumingon ang lalaki. Lumapit si Ari ng kaunti. Sir, need niyo tulong. Dahan-dahan. Itinwid ng lalaki ang katawan, ang likod ay bumaluktot ng kakaiba na parang walang butong sumusuporta ng tama. Nanigas si Ari nang sa wakas ay lumingon ang lalaki. Agad na umatras si Ari sa takot. Ang mukha ay hindi mukha ng taga-baryo. Ang mata ng lalaki ay purong itim, walang puti. At ang mga labi ay gumalaw ng napakabagal, bumubuo ng mga salitang nagpatigil sa daloy ng dugo ni Ari. Bumalik ka. Hindi na naghintay si Ari. Tumakbo siya ng mabilis, hindi nangahas lumingon kahit naririnig niya. Ang tunog ng mga hakbang na sumusunod sa likuran, mga hakbang na kumakaladkad. Hakbang na hindi ganap na pag-aari ng tao. Gabing iyon, naramdaman ng buong barangay Pulasari ang parehong bagay. Ano man ang nangyayari sa loob ng kapilya, ay nakalabas na at naglalakad sa piling nila, at wala pang nakakaalam kung paano ito pipigilan. Mula nang makita ni Ari, dating Wisnudharma friend or distinct char, ang nilalang na itim ang mata sa bakuran ng kapilya, hindi na siya nangahas dumaan doon ng mag-isa. Pakiramdam niya, bawat sulok ng baryo ay may mata ngayon, matang hindi nakikita, pero laging nakamasid. Tuwing isasara niya ang pinto, naririnig niya ang kung anong gumagalaw ng marahan sa mga puno ng saging, galaw ng taong gumagapang habang pinipigil ang hininga. Kinaumagahan, nakaupo si Ari sa teras habang hawak ang ulo. Tiningnan siya ng nanay niya nang may pag-aalala. May sakit ka ba? Umiling si Ari pero nanginginig ang boses. Nay, kagabi may nakita ako sa kapilya, pero hindi tao. Natahimik ang nanay niya. Namutla. Tumingin ito sa direksyon ng kapilya na tanaw sa pagitan ng mga puno. Huwag mong ikwento yan kahit kanino. Madaling magkamali ng akala ang mga tao ngayon. Alam ni Ari na hindi lang takot sa maling akala ang nanay niya. Takot ito na may madilim na dadating sa bahay nila kapag kumalat ang kwento. Samantala sa ibang lugar, muling naramdaman ni Mang Rendra ang takot na tulad ng mga nakaraang gabi. Araw na iyon, sinubukan niyang pumunta sa bukid para kumalma. Pero natigil siya nang makita ang malalaking bakas ng paa sa tabi ng kanal. Mas mahaba ang bakas kaysa sa paa ng tao. Hindi normal ang hugis. 5 daliri pero pahaba na parang katawan ng saging na hinati. Papunta sa likod ng kapilya ang mga bakas. Dahan-dahang umatras si Mang Rendra. Akmang tatalikod na sana siya nang may marinig na mahinang boses mula sa kanal. Rendra. Mahina pero napakalinaw. Tinatawag ang pangalan niya na parang nasa likod lang mismo ng tainga niya. Pero walang tao doon. Tumakbo si Mang Rendra. Natataranta. Hinihingal siya nang makarating sa bahay. Lumabas si Alia, Siti na nagtataka. Pero niyakap lang siya ni Mang Rendra ng mahigpit. Tila ba kakarating lang niya mula sa gilid ng bangin. Tanghaling tapat. Nagkumpulan ang ilang residente sa tindahan ni Aling Rahayu. Lahat sila balisa. Walang gustong umupo malapit sa bintana. Narinig ko na naman ang mga hakbang sa bubong ko, sabi ni Aling Rahayu ng pabulong. Pero nung tinawag ko ang kapitbahay, wala namang tao. Nakita ko ang matangkad na anino sa may kulungan ng manok, sabi ng isang tatay. Nawala bago ko pa malapitan. At isang nanay ang nagkwento habang nakayuko, nakita ng anak ko na may nakaupo sa gilid ng ilog kaninang umaga. Pero nung nilapitan ng mga kalaro, lumusong yung tao sa tubig ng walang ingay. Nanahimik ang tindahan. Alam ng bawat isa na hindi na ito nagkataon lang. Pero walang maglakas loob na banggitin ang lugar ng diretsahan. Walang gustong bumanggit sa salitang Kapilya. Bago magtakip silim, lahat ng residente ay umuwi ng mas maaga. Mukhang mas madilim ang langit kahit hindi pa lubusang lumulubog ang araw. Namumuo ang ulap, dumadagan sa baryo parang mabigat na kortina. Gabing iyon, iba ang bigat ng hangin, masiksik, parang may nakabitin sa itaas ng mga bubong. Sinubukang kumalma ni Kiko sa sala habang hawak ang lumang radyo. Pero nang tumunog ang orasyon o kampana intro ng programa, kakaiba ang tunog, hindi boses ng announcer na nakasanayan. Masyadong mahaba ang static. Tunog ng taong hinihila ang pantig gamit ang hiningang dapat ay ubos na.
Nang matapos ang tunog, ang radyo sa kamay ni Kiko ay naglabas ng garalgal. Tapos narinig ang mahinang boses mula sa speaker. Kiko! Bumalik ka! Nabitawan ni Kiko ang radyo. Niyakap ang tuhod. Nanginig ang buong katawan. Iyon ang parehong boses noong gabing tawagin siya ng nilalang na itim ang mata sa bakura ng kapilya. Sa sulok ng baryo, maagang isinara ni Kapitan Santos ang barangay hall. Pero nang pauwi na siya, nakita niya ang isang taong nakatayo sa harap ng gate ng hall. Nakatalikod sa kanya. Medyo nakahukot. Maingat na lumapit si Kapitan Santos. Boss, may kailangan kayo. Hindi gumalaw ang tao. Sino hanap niyo? Nang halos mahawakan na niya ang balikat nito. Lumingon ang nilalang. Blanko ang mata. Walang eyeball, puro itim na lubog na parang walang hangganang butas. Nanigas si Kapitan Santos. Gumalaw ng marahan ang bibig ng nilalang, naglalabas ng tunog na imposibleng manggaling sa katawan ng tao. Nagsimula na ang lahat. Bago pa makasigaw si Kapitan. Nawala ang nilalang sa dilim parang usok na sinipsip ng hangin. Napaupo si Kapitan, nanginginig ang tuhod. At gabing iyon, naramdaman ng buong baryo ang parehong pagbabago. Ang problemang ito ay hindi na tungkol sa kapilya, tungkol ito sa kung anong naglalakad na sa piling nila. At habang lumalapit, lalong tumatapang. Lalo silang nagiging totoo. Mula nang mangyari iyon sa barangay hall, hindi lumabas ng bahay si Kapitan Santos ng 2 araw. Nanginginig siya tuwing naalala ang mukha na walang mata. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na halusinasyon lang iyon dahil sa pagod. Pero ang boses na nagsabing inagsimula na ang lahat, ay hindi mawala sa isip niya. Samantala, nagsimulang maramdaman ng mga taga-Pulasari na humahaba ang gabi. Tila pilit na pinatataagal ng oras ang takot nila ng paunti-unti. Sa ikatlong gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang malakas na hangin ay nagpayanig sa mga pinto na parang gustong buksan ng pilit. Si Kiko, na hindi pa nakaka-recover sa radyo, ay nagtakip ng unan sa tainga. Pero hindi na itago ng ulan ang ibang tunog na galing sa labas. Tunog ng taong naglalakad ng marahan sa harap ng pinto. Ang mga hakbang ay kumakaladkad, mabigat pero hindi regular. Parang taong hindi natuwid ang mga paa. Pinigil ni Kiko ang hininga. Huminto ang hakbang sa tapat mismo ng pinto nila. Tahimik. Walang ibang tunog ng ilang segundo. Ulan lang. At pagkatapos, dahan-dahang narinig ang katok. Tok! 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 Tinitigan ni Kiko ang pinto. Ang nanay niya na nagdarasal sa kwarto ay sumigaw agad. Huwag mong bubuksan. Huwag. Pero hindi tumigil ang tunog. Ang katok ay naging pagkaskas, parang kukong hinihila sa kahoy. Nanginginig si Kiko. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa siwang sa ilalim. Umaasa siyang wala siyang makikita. Pero mali siya. Mula sa makitid na siwang. Nakita niya ang talampakang maputla, paa na walang kuko, basa. Pero hindi katulad ng paa ng tao. Napasigaw si Kiko at umatras. Biglang tumigil ang katok. Narinig ang kaladkad na papalayo hanggang sa mawala sa gitna ng ulan. Lumabas ang nanay niya na puno ng takot ang mukha. Hindi sila natulog hanggang mag-umaga. Sa bahay ni Mang Rendra, hindi rin nabawasan ang takot. Si Alia, Siti, na dating masayahin ay madalas nang umiiyak mag-isa. Gabing iyon. Lolo. Nagising si Alia at tinawag ang lolo niya. Lolo, may tumatawag sa akin sa labas ng bintana. Agad na bumangon si Mang Rendra. Tiningnan niya ang bintana at walang nakita. Pero nang isasara na niya ang kurtina, may narinig na mahinang boses sa labas. Alia! Labas ka sandali. Boses ng babae. Pero umiyak ng malakas si Alia. Hindi yan boses ni Maam. Hindi yan boses kahit nino. Pinigil ni Mang Rendra ang hininga. Narinig niya ulit ang boses. Malambing. Nang aakit. Pero may mali sa lambing na iyon, parang boses na ginagaya ang tao. Pero hindi kuhang-kuha. Nang nanginginig ang kamay. Binuhat ni Mang Rendra si Alia at inilayo sa bintana. Isinara niya ang lahat ng kortina at pinatay ang ilaw. Pero narinig pa rin ang boses ng ilang beses bago tuluyang nawala.
Sa tindahan ni Aling Rahayu, nagtipon ang ilang residente na mukhang mga pagod. May dala silang flashlight, gaas, at mahahabang kahoy, tila naghahanda sa isang bagay na hindi nila maintindihan. Narinig kong tinawag ang pangalan ko kagabi, sabi ng isang binata. Pero alam kong hindi yon boses ng taga rito. Nakakita ko ng aninong nakatayo sa may balon, sabi ng isa. Sobrang tangkad, walang mukha. Tahimik ang lahat. Walang nangahas bumanggit sa ugat ng problema. Pero alam nila ang lugar. Lahat ng problemang ito ay nagsimula sa kapilya bago maghating gabi. Dalawang binata, sina Benjo at Dante, Wisnu at Dharma, ang nagpapatrolya sa maliit na daan malapit sa bukid. Masangsang ang hangin pagkatapos ng ulan. Amoy basang lupa na may halong pamilyar na baho, malansa, sunog at matamis. Naaamoy mo rin ba? Tanong ni Dante. Tumango si Benjo nang walang imik. Lumapit sila sa direksyon ng kapilya. Maliwanag ang ilaw sa bakuran gaya ng mga nakaraang gabi. Pero ngayong gabi may gumagalaw sa ilalim ng ilaw. Anino? Aninong matangkad? Aninong walang tiyak na hugis, minsan mukhang tao, minsan mukhang katawan ng puno na gumagalaw mag-isa. Dahan-dahang naglakad ang anino sa harap ng pinto ng kapilya. Pinigil ni Benjo ang hininga. Umatras si Dante. Pagkatapos, huminto ang anino at dahan-dahang lumingon sa kanila. Kahit walang mukha, alam nilang sigurado na nakatingin sa kanila ang anino. Nanigas ang katawan nila, hindi maigalaw ang paa hanggang sa may mababang boses na lumabas mula sa kapilya. Boses na napakahina pero malinaw. Malapit na ang takdang oras. Pagkatapos ay sumuot ang anino sa loob ng kapilya. Nawala parang usok sa siwang ng pinto. Napaupo si Dante. Nanginginig si Benjo. At gabing iyon, na-realize nila na anuman ang nasa loob ng kapilya ay nagsisimula ng lumabas. Hindi na lang basta boses, hindi na lang basta anino. Naglalakad na ito sa lupa ng baryo nila at nagsisimula ng tawagin ang pangalan ng mga tao isa-isa. Mula nang makita ni na Benjo at Dante ang aninong walang mukha na pumasok sa kapilya, naging parang ibang mundo ang pakiramdam sa Barangay Pulasari. Wala nang nangahas lumabas pagkatapos ng orasyon. Kahit pagbukas ng bintana ay itinuturing na delikado. Pare-pareho ang nararamdaman ng lahat. Kahit walang nagsasabi ng malakas. At sa gitna ng pangambang iyon, ang kakaibang pagtawag sa pangalan ng mga tao ay lalong dumalas. Gabing iyon, bandang 2:00, nagising si Kiko sa tunog ng nahulog na gamit sa kusina. Una akala niya pusa, pero narinig niya ulit, mas malakas. Parang may sadyang naglaglag ng kaldero. Dahan-dahan siyang lumapit sa kusina hawak ang maliit na flashlight. Nang itutok niya ang ilaw sa mesa, walang nahulog, maayos ang lahat. Pero bigla, mula sa direksyon ng bintana, narinig ang boses ng bumubulong. Kiko! Ang lapit ng boses. Parang may nakatayo mismo sa likod ng salamin. Dahan-dahang lumapit si Kiko. Nanginginig ang ilaw sa kamay niya. Umaasa siyang hangin lang iyon. Pero nang sumilik siya sa manipis na kortina, nakakita siya ng bagay na nagpalambot sa tuhod niya. May nakatayo sa labas ng bintana. Tuwid. Hindi gumagalaw. Nakatagilid ang ulo na parang sirang manika. Sobrang haba ng lieg at walang bibig ang mukha. Tanging dalawang madilim na butas kung saan dapat naroon ang mga mata. Nakatitig. Inilapit na nila lang ang ulo hanggang sa halos dumikit ang mukha sa salamin at muling lumabas ang boses, walang bibig. Walang labi. Kiko. Pinatay ni Kiko ang flashlight at napaupo. Hindi siya nangahas gumawa ng ingay. Ilang segundo ang lumipas. Nawala ang anino. Parang sinipsip ng dilim. Sa bahay ni Mang Rendra. Dumating ang panganib sa ibang anyo. Nagising si Alia na basa ang mata. Lolo. Lolo, sabi niya sa nanginginig na boses. May tumatawag na naman sa pangalan ko mula sa ilalim ng sahig. Niyakap ni Mang Rendra ang apo ng mahigpit. Alam niyang walang basement ang bahay nila. Nakadikit ang sahig sa lupa. Hindi dapat may boses sa ilalim. Pero gabing iyon, habang pinatatahan si Alia, narinig ang mahinang katok mula sa sahig na tabla. Tok. 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 Regular.
Hinawakan ni Mang Rendra ang kamay ng apo. Sinubukan niyang magdasal ng buong lakas. Pero bawat dasal ay parang nabibitin sa lalamunan. Hindi tumigil ang katok ng halos 1 minuto bago tuluyang nawala. At pagkatapos, narinig ang parehong boses mula sa bintana. Lolo! Pero hindi boses ni Alia yon. Boses yon na may kakaibang ekso. Parang taong nagsasalita sa loob ng malaking kwartong walang laman. Isinara ni Mang Rendra ang lahat ng kortina at pinatay ang ilaw. Nakaupo sila ng apo niya sa sahig hanggang mag-umaga. Sa kabilang dako ng baryo, sinusubukan ni Aling Rahayu na matulog nang bigla siyang makalanghap ng amoy sunog na karne. Matapang ang aroma. Nakakasulasok. Halos kapareho ng amoy na unang lumabas sa kapilya noong mga nakaraang linggo. Bumangon siya. Pumunta sa kusina. Pero nang buksan niya ang ilaw, malinis ang kusina. Walang nasusunog, walang niluluto, pero lalong tumatapang ang amoy. Tapos na-realize niya na galing ang amoy sa labas ng bintana. Napakabagal siyang lumapit at sumilip. Malabo ang bakuran dahil sa liwanag ng buwan. Walang tao, walang gumagalaw. Pero nang isasara na niya ang kurtina, may nakita siyang gumalaw sa gilid ng mata niya. Isang maputlang kamay ang gumapang paakyat mula sa bakod. Kamay na mahaba at payat. Gamit ang mga daliring sobrang haba na parang ugat ng puno. Kinapa ng kamay ang hangin na tila may hinahanap o may inaabot. Huminto ang daliri sa tapat mismo ng bintana ni Aling Rahayu. Salamin lang ang pagitan. Tapos narinig ang mababang boses sa labas. Rahayu. Napasigaw siya ng malakas, nabitawan ang baso sa kamay. Agad na nawala ang kamay. Dumulas pabalik sa dilim na parang katawang hinila pababa. Kinaumagahan, nagtipon ang mga residente sa harap ng barangay hall. Maputla ang mga mukha. Namumugto ang mata dahil sa puyat. Nagpalitan sila ng kwento. Pero mahina pa rin ang mga boses. Tinawag niya ang pangalan ko. Nakita ko ang mukhang walang mata. Ang mahahabang daliri sa bintana. Narinig ko ang hakbang sa ilalim ng sahig. Tumayo si Kapitan Santos sa harap nila. Pinipigil ang panginginig. Hindi pwedeng manahimik na lang tayo, sabi niya. Kung hahayaan natin to, mauubos ang baryo natin. Tumango ang lahat, walang tumutol. At sa wakas, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga kababalaghan, may bumanggit sa lugar ng malakas. Tumingin si Kapitan Santos sa direksyon ng kapilya na nakatayo hindi kalayuan. Doon nagsimula ang lahat. Sabi niya, nanahimik ang baryo. Yumuko ang mga tao dahil alam nilang lahat na ang mga susunod na gabi ay hindi na maghihintay sa kanila. Ang gabi mismo ang maghahanap sa kanila. Matapos ang pulong sa barangay hall, puno pa rin ang takot ang barangay Pulasari. Pero sa unang pagkakataon, may halong determinasyon na ang takot. Alam ng mga tao na kung mananahimik sila, ewan kung anong dadalhin ng mga nilalang na iyon sa mga susunod na gabi. Kahit nanginginig pa, sinubukang mag-ipon ng lakas ng loob ni Kapitan Santos. Kung nagsimula ito sa kapilya, sabi niya sa mahina pero matatag na boses. Kailangan nating alamin kung anong tinatago nila sa loob. Ilang residente ang yumuko. Ang iba ay napakuyom ng kamay sa kaba, pero walang tumanggi. Alam ng lahat na masyado nang malinaw ang katotohanan. Gabing iyon, umambon. Makapal na hamog ang bumalot sa kalsada. Kaya mukhang nasa ibang mundo ang baryo na hindi nasisikatan ng araw. 5 lalaki, sina Kapitan Santos, Mang Rendra, Kiko, Pfeiffer, Benjo, Wisnu, at Dante, Dharma, ang lihim na nagtipon sa likod ng barangay hall dala ang flashlight at mahahabang kahoy. Kung natatakot kayo, pwede kayong umatras, sabi ni Kapitan Santos. Walang gumalaw. Hindi dahil hindi sila natatakot, kundi dahil sobrang laki na ng takot para patuloy na kimkimin. Napalunok si Kiko at sinabing, kagabi may tumawag sa pangalan ko sa bintana ng kusina. Kung wala tayong gagawin, patuloy silang dadating. Nagkatinginan sina Benjo at Dante. Tandang-tanda pa nila ang matangkad na aninong walang mukha na tumitig sa kanila sa bakura ng kapilya. Sapat na ang alaalang iyon para manlambot ang tuhod nila. Pero iyon mismo ang nagtulak sa kanila para sumama ngayong gabi. Sa wakas, kumilos ang 5 patungo sa kapilya.
Mukhang mas malaki ang kapilya ng San Isidro kaysa dati kapag tiningnan sa malayo. Maliwanag ang ilaw. Pero hindi nagbibigay ng init ang liwanag. Ang liwanag ay mukhang nagtatago ng dilim sa likod nito. Habang papalapit sila, lalong tumapang ang amoy, malansa. Sunog, matamis, halong parang karning nasunog ng matagal. Nakakasulasok, nakakaduwal. Binuksan ni Kapitan Santos ang flashlight. Magsimula tayo sa gilid na pinto, bulong niya. Nilapitan nila ang pinto na nakita ni Mang Rendra na nagsara mag-isa noon. Pagdating nila doon, bahagyang nakabukas ang pinto na parang sadyang iniwang naghihintay ng tao. Bumulong si Kiko. Sinong nagbukas nito? Walang sagot. Tanging tunog ng ulan sa malayo. Gamit ang nanginginig na kamay, itinulak ni Benjo ang pinto ng dahan-dahan. Mahabang langit-ngit ang narinig. Sumingaw ang mapulang ilaw mula sa kusina ng kapilya. Gaya ng nakita ni Mang Rendra. Ang liwanag ay hindi galing sa bumbilya, kundi sa isang bagay na pumipintig ng marahan parang puso. Pinigil ng 5 ang hininga. Unang pumasok si Mang Rendra at sa loob ng kusina ng kapilya. Nakita nila ang bagay na nagpayelo sa katawan nila. Ang sahig ng kusina ay puno ng bakas ng itim na likido na natuyo, parang may natapon at nilinis ng bara-bara. Puno ng kakaibang ukit ang dingding. Hugis sulat. Pero walang letrang kilala ng tao. Sa sulok ng kwarto, nakatayo ang malaking itim na kaldero. Bahagyang nakabukas ang takip. Doon galing ang pinakamasangsang na amoy. Tinitigan ni Kiko ang kaldero ng namumutla. Huwag. Huwag niyong buksan. Pero bago sila makapagpasya, may narinig na tunog mula sa main hall ng kapilya. Mabibigat na hakbang. Hindi hakbang ng tao. May kung anong gumagalaw papunta sa kusina. Hinawakan ni Benjo ang flashlight. Lahat ay nagpigil ng hininga. Papalapit ang hakbang. Bawat hakbang ay kumakaladkad. Parang may hinihilang mabigat sa likuran. Tapos may ibang tunog galing sa loob ng kapilya. Gumugumam. Hindi wika ng tao, hindi wika ng dasal. Ang boses ay parang taong nagbabasa gamit ang biyak na dila, bumubulong ng mga pangungusap na walang ritmo. Bumulong si Kapitan Santos. May ginagawa sila. Huminto ang hakbang sa tapat mismo ng pinto ng kusina. Walang nangahas gumalaw, walang nangahas huminga ng malakas. Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw ang pinto ng kusina, yung papunta sa main hall. Tulak galing sa kabila. Ang tunog ng hingges ay parang mahabang tili. Nanigas ang 5 lalaki at nang bumukas ng malaki ang pinto, nakita na nila kung sino ang nakatayo doon. O mas tamang sabihin. Ano ang nakatayo doon? Ang nilalang ay nakadamit tao, pero sobrang tangkad ng katawan, sobrang payat. Blanko ang mukha, maputla ang balat, at ang 2 mata ay purong itim, walang pupil. Walang kurap. Itinagilid na nilalang ang ulo sa galaw na hindi makatao at pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiti ay hindi gumagamit ng bibig. Ang buong balat ng mukha ay gumalaw para bumuo ng arko na parang ngiti. Dahan-dahang itinaas na nilalang ang kamay at sa boses na mababa. Na parang libo-libong bulong galing sa ilalim ng lupa. Sinabi nito, oras na para makita niyo ang itinatago namin. Napako sa kinatatayuan ang 5 residente dahil alam nilang anuman ang naghihintay sa kanila sa likod ng pinto ng kapilya ay hindi na lang basta anino. Hindi na lang basta boses. Simula iyon ng mas malalim na kadiliman. At tuluyan ng bumukas ang pinto. Nakatayo ang matangkad na nilalang sa may pintuan. Ang katawan ay masyadong payat para tawaging tao. Ang maputlang balat nito ay sumasalamin sa pulang ilaw na pumipintig mula sa loob ng kwarto. Ang 5 residente, sina Kapitan Santos, Mang Rendra, Kiko, Benjo, at Dante ay tanging pagpigil lang ng hininga ang nagawa. Hindi nila alam kung paano gagalaw, paano lalaban, o kung saan tatakbo. Dahan-dahang iginalaw ng nilalang ang ulo pakaliwa at pakanan. Narinig na lumagatok ang buto sa lid. Pero wala itong inda ng sakit. Matapos ang ilang segundo na parang walang katapusan, sumenyas ang nilalang na sumunod sila. At ang pinto patungo sa main hall ng kapilya ay bumukas ng malaki. Ang pulang ilaw ay nagmumula sa loob, umiikot na parang hamog na maihalong dugo.
Lalong tumapang ang amoy, sunog, malansa. At malamig. Amoy na nagpapaalala sa tao ng katapusan ng buhay. Nanginginig. Unang humakbang si Kapitan Santos. Kailangan nating malaman kung anong totoong nangyayari dito. Mahina niyang sabi. Pumasok sila. Ang main hall ng kapilya na dati isagradong lugar ay parang ibang mundo ng gabing iyon. Patay na ang mga neon lights na kinabit ng samahan ng huling liwanag. Ang tanging liwanag ay galing sa mga pulang simbolo na nakaukit sa sahig, mga simbolong hindi galing sa anumang relihiyon. Mukhang inukit ang mga ito gamit ang kukong bakal. Nag-iiwan ng itim na bakas na umuusok pa. Sa gitna ng kwarto, may malaking butas na pabilog. Malalim ang butas, tumatago sa sementadong sahig ng kapilya. Parang ang sahig ay hindi gusali, kundi manipis na balat na madaling punitin. Lumapit si Kiko, napalunok. Ano to? Sumilip si Mang Rendra sa loob ng butas at nanlambot ang katawan niya. Sa ilalim ng butas, dose-dosenang bagay na parang lumang tela ang gumagalaw ng marahan. Parang taong humihinga pa pero wala ng lakas. Nang itutok niya ang flashlight, inilantad ng liwanag ang bagay na nagpayelo sa buong katawan niya. Hindi tela yon. Katawan ng tao yon. Hindi sila buo. May mga parteng nawawala. Ang iba ay mukhang kinuha ng sapilitan. At humihinga pa sila. Mahina. Pero buhay. Napasubsob si Mang Rendra. Tinakpan ang bibig para hindi sumigaw. Napahawak si Benjo sa dingding para hindi matumba. Halos himatayin si Dante. Nakatulala lang si Kiko. Hindi matanggap ng isip niya ang nakikita. Sa likuran nila, nakatayo ang matangkad na nilalang ng walang galaw. Ang pulang ilaw ay tumatalbog sa maputla niyang balat. Nagmumukhang maskara ng patay ang mukha nito. Nanginginig si Kapitan Santos. Kayo ang may gawa nito. Hindi sumagot ang nilalang gamit ang salita. Iginos lang nito ang payat na kamay sa direksyon ng isang pinto sa gilid ng kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto at mula sa loob ay lumabas ang 4 na tao, ang mga tagapamahala ng samahan ng huling liwanag. Mabagal silang naglakad. Nakangiti pero ang ngiti ay hindi umaabot sa mata. Purong itim ang mga mata nila. Katulad na nilalang na nakatayo sa likod ng mga residente. Humakbang pasulong si Brother Harun. Blanko ang tingin. Ang kapilyang ito ay hindi lugar ng dasalan. Mahina niyang sabi. Pinto ito. Pinto papunta sa lugar na hindi dapat malaman ng tao. Si Kiko ang pinakamabilis na nakapag-react. Bakit niyo ginagawa to? Tinitigan siya ni Brother Harun. Bahagyang tumagilid ang ulo. Dahil gutom ang lugar na to. At kapag gutom siya, naniningil siya. Itinuro niya ang malaking butas. Sa wakas ay nalaman na ni Mang Rendra ang pinanggalingan ng amoy lansa. Ang dambuhalang itim na kaldero, ang matangkad na aninong gumagala. Ang pagtawag sa mga pangalan. Lahat ay bahagi ng ritual. Ang kapilya ay ginawang lagusan para sa isang bagay na hindi dapat nakakalabas. Anong kailangan niyo sa amin? Tanong ni Benjo sa basag na boses. Lumapit si Brother Harun. Walang ekspresyon ang mukha. Wala kaming kailangan. Ang nasa loob ang may gusto sa inyo. Naglabas ng mahabang tunog ang matangkad na nilalang sa likod, kalahating ungol. Kalahating daing. Yumanig ng pino ang dingding ng kapilya dahil sa tunog. Parang buhay ang sahig. Tila gumagapang ang hininga ng nilalang sa gusali. Umatras si Kapitan Santos, nilulunok ang takot. Hindi natin pwedeng hayaan to. Kumuha siya ng putol na kahoy at hinampas ang pulang simbolo sa sahig. Nabasag ang bahagi ng simbolo. Nanginig ang pulang ilaw. Tapos lumabo. Nagpakawala ng galit na tili ang matangkad na nilalang. Parang umiikot ang mundo. Sabay-sabay na namatay ang ilaw sa labas ng kapilya. Sumigaw si Kiko. Wasakin niyo ang mga simbolo. Dali. Pinaghahampas ni Benjo at Dante ang ibang simbolo gamit ang kahoy. Bawat hampas ay nagpapalabo sa pulang ilaw at lalong nagwawala ang nilalang. Humaba ang katawan nito, gumwang ang hindi natural na parang usok na naging buto.
Pero ang huling simbolo ang nagtakda ng lahat. Nang hampasin ni Mang Rendra ang pinakamalaking bilog na simbolo, namatay ng tuluyan ang pulang ilaw sa kwarto. Ang malaking butas sa sahig ay naglabas ng tunog na parang huling hininga. Tumili ang matangkad na nilalang at nawala sa isang iglap, parang hinila pabalik sa dilim na pinanggalingan nito. Bumagsak sina Brother Harun at ang mga kasamahan, walang malay. Lumubog sa katahimikan ang kapilya. Mabigat na katahimikan. Katahimikang pumutol sa lahat ng lagim. Kinaumagahan, dumating ang mga otoridad. Natagpuan nila ang espasyo sa ilalim ng kapilya, ang mga biktimang buhay pa, ang mga labi ng ritual, at mga kahina-hinalang dokumento ng samahan ng huling liwanag. Dinakip ang lahat ng miyembro ng grupo, inilipat sa ospital ang mga biktima. Agad na ipinasara ang kapilya. Nanginginig pa rin ang mga taga-barangay Pulasari sa loob ng ilang linggo. Wala nang nangahas humawak sa kapilya. Wala nang gustong makarinig ng tawag sa gabi. Wala nang gustong makaalala ng kahit ano mula sa madidilim na gabing iyon. Pero naaalala nilang lahat ang isang bagay. Hindi lahat ng liwanag ay may dalang kabutihan. Hindi lahat ng maamong mukha ay may mabuting intensyon. At hindi lahat ng sagradong lugar ay nananatiling sagrado kapag naging sakim ang tao. Sa huli, natutunan nilang ang takot ay hindi dapat kinikimkim habang buhay. Dahil minsan, ang pananahimik ang nagpapapasok sa kadiliman. Nang mas malalim. Salamat sa pagsubaybay sa mahabang kwentong ito. Kung may naramdaman kayo sa istoryang ito, kaba, aral, o realisasyon, mag-iwan lang ng komento. At huwag kalimutang suportahan sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa channel na ito para mas marami pang kwento ang maihatid namin sa inyo. Salamat!